Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Tumalakay naman ulit tayo ng mga bagay, kalagayan na ipinagbabawal sa Islam. Ang pagtanggap ng suhol kapag namamagitan. Ang pagkakaroon ng mataas na tungkulin mula sa mamamayan ay isang biyayang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin kung siya ay mapagpasalamat. Isa sa mga paraan ng pagpapasalamat ng isang tao sa mga biyayang kanyang matatanggap ay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang tungkulin upang makinabang ang ibang mga Muslim. Ito ay ang bahagi ng pangkalahataang kahulugan ng naturang hadith. Sino man sa inyo ang may kakayahang makapagbigay pakinabang sa kanyang kapatid, magkagayon gawin niya ito. Iniulat ni Muslim. Ang taong ginagamit ang kanyang tungkulin upang makinabang ang iba sa pamamagitan ng pag-iwas sa di makatarungan o paghahatid ng kabutihan na hindi hinahaluan ng anumang bagay na haram o paglabag sa karapatan ng iba, ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat ang kanyang layunin ay tapat. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, mamagitan at ikaw ay gagantimpalaan. Iniulat ni Abu Dawud. Hindi pinahihintulot ang pagtanggap ng anumang bagay bilang kapalit sa ginawang pamamagitan o pagtulong na ito. Ang katibayan nito ay matatagpuan sa hadith na iniulat ni Abu Umama, kahabagan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mang mamagitan sa kaninuman at tumanggap ng regalo bilang kapalit, siya ay nagkasala ng isang malubhang uri ng riba. Inulat ni Imam Ahmad. May mga taong nag-aalok ng tulong sa iba sa pamamagitan ng kanilang tungkulin na may kapalit na kabayaran. Maaaring mag-alok sila ng tulong sa iba upang makakuha ng trabaho o paglilipat mula sa isang tanggapan patungo sa ibang tanggapan o lugar, o sa pagpapagamot ng may sakit at iba pa. Ang malinaw na pananaw o opinyon sa gawaing ito ay haram. Dahil sa hadith na iniulat ni Abu Umama na nabanggit sa itaas na ang malinaw na kahulugan ay ang pagtanggap ng naturang pabuya ay hindi tama kahit na walang kasunduang nangyari sa simula. Inulat ito mula sa salita ni Abdul Aziz ibn Baz, ang batayan na ito. Sunod pagpapatuloy, ang gantimpalang matatanggap ng isang taong gumawa ng kabutihan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom ay sapat na. Isang lalaki ang pumunta kay Al-Hasan ibn Sahal upang linlangin sa kanya na mamamagitan sa ilang mga sahal. Isang lalaki ang pumunta kay Al-Hasan ibn Sahal upang hilingin sa kanya na mamamagitan sa ilang mga usapin. Nasa kanya namang
na kanya namang pinaunlakan. Pagkatapos nito ay dumating ang isang lalaki upang magpasalamat sa kanya. Ang sabi ni Al-Hasan ibn Sahal sa kanya, "Bakit ka nagpapasalamat sa amin? Kami naniniwala na ang zakat ay naitalaga sa antas ng tungkulin katulad ng naitalaga sa kayamanan." Binigyang diin dito na may mga pagkakaiba sa pamamagitan ng pag-upa ng isang tao upang gawin ng isang legal na papeles para sa iyo at pagkatapos ay pasahurin siya bilang kabayaran ng may kaugnayan sa pang-uupa ng manggagawa. Sa kabilang banda, ang paggamit ng tungkulin ng isang tao upang mamagitan sa iyo kapalit ng salapi, ito ay haram. A'udhu billah. Ang kasunod nating talakayin ay ang di pagbabayad ng sahod. Ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mabilisang pagbayad ng sahod sa sinumang inupahan na tao sa kanilang serbisyo. Kanyang sinabi, ibigay ang sahod ng inupahang tao bago matuyo ang kanyang pawis. Inulat ni Ibn Majah. Isang uri ng pangapi o di makatarungan na karaniwan ng nangyayari sa lipunan ng mga Muslim o lipunan ng Muslim ay ang pagkakait sa manggagawa ng kanilang mga karapatan. Ito ay nangyayari sa iba't ibang paraan katulad ng mga sumusunod na halimbawa. Pagkakait sa karapatan ng manggagawa sa pangkalahatan na ang manggagawa ay walang katibayan sa kanyang karapatan. Maaaring nawawala ang kanyang karapatan dito sa mundo, subalit siya ay hindi mawawalan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pagbabangong muli. Ang mga mang-aaping lumustay sa salapi ng biktima ay mananagot, at ang kanyang biktima ay bibigyan mula sa kanyang mabubuting gawa bilang kabayaran. Ilan sa mga gawaing mabubuti ng mga api ay dadagdag sa talaan ng kanyang biktima. At kung ang kanyang mabubuting gawa ay hindi sapat, ang masamang gawa naman ay ng kanyang biktima ay dadagdag sa kanya na ng api, at pagkatapos ay itatapon sa impyerno. At hindi magbibigay sa manggagawa at hindi pagbibigay sa manggagawa ng kanyang buong karapatan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, sumpa sa mga mutaffifin, yaong nagbibigay ng kaunting sukat at bigat, binabawasan ang karapatan ng iba. Suratul Mutaffifin, aya number 1. Isa sa mga halimbawa nito ay ang gawain ng ilan sa mga tao na kumukuha ng manggagawa sa ibang bansa nang may kasunduang babayaran sila ng sahod. Kapag sila ay sumang-ayon at nagsimula ng magtrabaho sa kanya, papalitan niya ang kontrata o kasunduan, babaguhin ito at ibababa ang tunay na napagkasunduan. Ang manggagawa ay mananahimik na lamang at sa dahilang wala silang mapagpipilian at wala silang katibayang pinanghahawakan para sa kanilang mga karapatan, ang tangi nilang magagawa ay dumaing na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang nagpapagawa ay Muslim at ang manggagawa ay di Muslim,
Ang pagbabawas ng kanilang sahod ay nagiging dahilan upang ang hindi Muslim ay tuluyang kamuhian ang Islam at tuluyan ng lumayo mula sa matuwid na landas dahil sa ipinapakita ng Muslim sa kanya. Papasanin niya ang kasalanan ito. Pagbibigay sa manggagawa ng dagdag na gawain o mahabang oras nang hindi siya binabayaran sa kanyang dagdag na oras o overtime o bigyan man lang ng higit sa kanyang sinasahod. Ilan pa dito, ang ilan na may ipinagpapaliban ang pagbabayad ng sahod at binabayaran lamang ito pagkatapos ng maraming pagpapahirap, karaingan, paghahabol at kaso sa korte. Malamang ang kanilang layunin ay upang isawalang bahala ng manggagawa ang kanilang hinaing sa kanilang karapatang sahod at upang manahimik na lamang at huwag ito hihingi pa o di kaya'y nais nilang palaguin ang perang ito sa pamamagitan ng pagpapautang ng may tubo, samantala ang kawawang manggagawa ay hindi makabili ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan o makapagpadala man lang ng anumang bagay sa kanyang nangangailangang asawa at anak na siyang tanging dahilan ng kanyang pagtatrabaho sa ibayong dagat o sa ibang lugar. Kasawian sa mga api sa darating na kasakit-sakit na araw, si Abu Hurairah ay nag-ulat na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, may 3 tao na aking tatanggihan sa araw ng pagbabangong muli. Ang taong nagbibigay ng kanyang salita, sumusumpa sa akin, pagkatapos ay sisirain niya ito. Ang taong nagbebenta ng malayang tao upang maging alipin at itinatago ang salapi. At ang taong umuupa ng iba at pinapakinabangan ng serbisyo ngunit hindi niya binabayaran ang kanyang sahod. Iniulat ni Al-Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik.